Single mama ko at may isang anak. At nandito ako ngayon sa abroad. At habang nandito ako, nakilala ko yung kababata ko. Isa rin siyang OFW. Nagkakausap naman kami ng madalas hanggang sa naging LDR na rin kami. Alam niya lahat yung tungkol sa akin at sa anak ko. Ganon din naman siya sa akin at isa siyang binata. Nagtagal ng 4 years ang aming relasyon hanggang sa magplano kaming magpakasal sa Huwes. Kaya naman nauna siyang umuwi sa akin sa Pinas at makailang buwan ay sumunod naman ako. At habang nasa bakasyon siya, panay ang message niya sa akin na yung pera daw niyang ipon namin sa kasal ay unti-unting nauubos. Dahil ginastos niya raw para sa mga gastusin niya sa bahay. FYI, ambag niya sana yon sa kasal namin. Though may usapan naman kami na mag-aambagan kami sa kasal para hindi mabigat. Pero hindi ko malubos maisip na hindi man lang siya nagtabi para sa plano namin sana. At habang papalapit yung uwi ko, panay naman yung text niya sa akin na yung 150k na pera niya ay naging 10k na lang. Dahil pinautang niya sa mga kamag-anak niya at ibinayad ng magulang niya sa mga pinagkakautangan nito. At ang daing niya pa matatagalan pa daw yung bakasyon niya pero yung pera niya ay paubos na. Kaya pag uwi ko, nag-usap kami ng magulang ko kung ano yung dapat kong gawin. At naikwento ko sa kanila yung totoong nangyari. Sabi naman ng magulang ko, ayoko pa rin naman daw yung masusunod. Kaya nag-decide akong bumalik na lang ulit sa trabaho. At para na rin makaipon. Kasi kung magpapakasal ng walang ipon, para kaming nakikipagsapalaran ulit. Parang napakahirap namang magsimula sa wala. Dahil danas ko kung paano kahirap kitain yung pera. At alam kong hindi makasasapat ang ilang taon para makapag-ipon ulit. Nung nalaman niya na babalik na ako abroad, nagtalo talaga kami ng malala. Dahil ayaw na niya na umalis pa ako. Nagmakaawa siya sa akin. Pero hindi sapat yun para makumbinsi niya ako. At dahil doon ay umalis ako ng palihim. Hindi ko tinapos yung relasyon namin basta gusto ko lang umalis. Dahil ayoko lang talaga na ganun yung sistema namin na wala kaming ipon pareho. At nang nakabalik na ako dito, ang ginawa niya, nag-post siya sa social media ng isang babae na halos magkadikit ang kanilang mga mukha. At may caption na 3 puso. Nasaktan ako ng sobra syempre. Mali ba yung desisyon ko na umalis ako at hindi magpakasal sa kanya? At mas pinili kong magtrabaho at makaipon. Sana Mami Lynn mabasa niyo tong aking kwento. Kasi sobrang depressed ako. Mahirap mag-move on alam ko pero kailangan kasi ayoko nang umasa at masaktan. From our letter sender, baby ng Dubai. Bilis niyang magpalit Ganun ba yun kadali? Ikakasal na kayo tapos may iba agad? May nagdadahilan lang yan. Dahil ang totoo ayaw niya talaga sa'yo. At wala talaga siyang balak ituloy ang kasal nyo kasi meron siyang iba. It was a good and wise decision. Naiwan siya at bumalikan na lang sa trabaho. Kasi hindi mo deserve yung ganyang klase ng lalaki. Mag-concentrate ka na lang ulit sa trabaho at makaipon ka para sa anak mo. And if you're ready to fall in love again, go and love again. At eto naman yung real talk advice ng Mami Lynn mo. Baka naman kasi keme lang niya yun na pinautang yung pera. For sure na nag-alapiling milyonaryo yan nung umuwi. Ang akala niya siguro, kaya siya panay text sa'yo, akala niya papadalhan mo siya at isang bag na pera yung dala mo pag uwi. Tsaka hayaan mo na siya magjowa ng iba. Walang diskarte yung mga ganyang klase ng lalaki. Yung pera kikitain mo pa naman yan ulit. Imagine kasal nyo, hindi niya kayang masecure. Ikaw pa kaya, okay lang yun. Hanap ka na lang ulit ang bagong lalambitin sa dagat. There's a lot of fish in the sea. At hindi naman niya nag-iisa. At maging wise ka next time ha. Huwag ka nang pipili ng tawilis ha. Tuna naman yung itry mo.